Kapag tumingin ka kay Jesus, may buhay. Kapag tumalikod ka sa Kanya, unti-unting nilalason ang puso mo. Ulitin ko yon. Kapag tumingin ka kay Jesus, may buhay. Kapag tumalikod ka sa Kanya, unti-unting nilalason ang puso mo. Sa unang pagbasa, ang bayan ng Israel ay napagod sa paglalakbay. Nainip, nagreklamo, nawala ang tiwala sa Diyos. At dahil dito, pumasok ang makamandag na ahas sa gitna nila. Pero mga kapatid, bago dumating ang ahas sa lupa, may nauna ng ahas sa puso. Yung ahas ng reklamo, yung ahas ng kawalang tiwala, yung ahas ng paglayo sa Diyos. Hindi ba? Totoo yan hanggang ngayon? Marami ring tao ngayon ang nalalason na. Hindi naman dahil nakagat sila ng ahas, kundi kagat ng galit, kagat ng inggit, kagat ng bisyo, kagat ng maruming isip, kagat ng pride, kagat ng sama ng loob, kagat ng paulit-ulit na kasalanan. At may mga sugat na hindi mo nakikita sa balat, pero malalim sa puso. May mga taong maayos tingnan sa labas, pero sa loob, wasak na. May mga taong nakangiti, pero dinudurog na pala ng problema. May mga taong malapit sa simbahan, pero malayo ang loob sa Diyos. Kaya ang utos ng Diyos kay Moises, itaas mo ang serpenteng tanso at ang sino mang tumingin ay mabubuhay. At dito malinaw ang Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, when you lift up the Son of Man, then you will realize that I am. Ibig sabihin, si Jesus ang tunay na itinaas. Hindi natansong ahas. Si Jesus na. Kundi si Kristo, saan siya itinaas? Sa krus. Di ba? Tinaas naman siya literally. Tinaas siya. Yun. So hindi natansong ahas ang itinaas. Si Jesus mismo ang itinaas sa krus. Nung una, ang tumingin sa serpentong tanso ay gumaling ang katawan. And that's true. Pero ngayon, ang tumitingin kay Kristo sa krus ay gumagaling ang kaluluwa. Mga kapatid, ito ang malaking paalala ngayong Kwaresma. Kapag nalalason ka na ng kasalanan, tumingin ka kay Jesus. Kapag nalalason ka na ng takot, tumingin ka kay Jesus. Kapag nalalason ka na ng pagod, tumingin ka kay Jesus. Kapag nalalason ka na ng galit at shame, tumingin ka kay Jesus. Huwag mong sabihin, hindi na ako mapapatawad. Huwag mong sabihin, wala nang pag-asa para sa akin. Huwag mong sabihin, paulit-ulit na kasi ako. Mga kapatid, ang krus ni Kristo ay hindi para sa perpekto. Ang krus ay para sa makasalanan. Ang krus ay para sa sugatan. Ang krus ay para sa pagod. Ang krus ay para sa taong gustong bumalik. Ang problema lang minsan, gusto natin ng healing, pero ayaw natin ng surrender. Di ba ganon? Gusto natin ng healing, pero ayaw natin ng surrender. Gusto natin ng awa, pero ayaw natin ng pagsisisi. Gusto natin ng kapayapaan, pero ayaw nating bitawan ang kasalanan. Pero malinaw ang sinasabi ng Panginoon, kung gusto mong mabuhay, tumingin ka sa Kanya. Kung gusto mong mabuhay, tumingin ka sa akin. Sabi niya, hindi sa yabang mo, hindi sa pera mo, hindi sa impluensya mo, hindi sa sarili mong diskarte, kundi sa akin na itinaas sa krus para sa iyo. Mga kapatid, baka may nakikinig ngayon na mabigat ang dinadala.
Baka may tahimik na umiiyak. Baka may sugat na walang nakakaalam. Baka may kasalanang matagal nang itinatago. Baka may pagod na hindi na maipaliwanag. Pakinggan mo ito. Hindi ka pinandidirihan ng Diyos. Hindi ka sinusukuan ng Diyos. Hindi ka tinatalikuran ng Diyos. Ang kailangan mo lang, tumingin ka ulit kay Jesus. Tumingin ka, hindi lang gamit ang mata, kundi gamit ang pananampalataya. Tumingin ka sa krus at sabihin, Lord, ako ito, sugatan, makasalanan, pagod, pero bumabalik sa iyo. At ito po ang salmo natin ngayon, isang dasal na nanggaling sa puso. Ang sabi niya, O Lord, hear my prayer. Mga kapatid, ngayong papalapit na ang mahal na araw, ito ang hamon. Saan ka nakatingin? Sa problema mo lang? Sa galit mo lang? Sa kasalanan mo? Sa tao? Sa sarili? O nakatingin ka pa rin kay Jesus? Dahil ang taong nakatingin kay Jesus ay maaring sugatan, pero hindi mawawasak. Maaring umiiyak, pero hindi mawawalan ng pag-asa. Maaring nadapa, pero muling itatayo ng biyaya. Mga kapatid, kapag nalalason na ang puso mo, huwag kang tumingin sa dilim. Tumingin ka kay Jesus. Dahil ang tumitingin kay Kristo na itinaas sa krus ay hindi mananatili sa kamatayan, kundi aakayin niya pabalik sa buhay. Amen.